Hello everyone. So for this video, we're going to discuss our first lesson in analytic geometry. So this is about Cartesian coordinate system. So for our objectives, at the end of our discussion, students must be able to define Cartesian coordinate system and plot and locate ordered pairs in XY plane. Okay, so let's start by defining the Cartesian coordinate system. So Cartesian coordinate system, this is named in honor of the French mathematician René Descartes. So ito ay tinatawag din na rectangular coordinate system. Okay, so ang Cartesian coordinate system, represented siya by a plane of two perpendicular real number lines. So ito yung dalawang real number lines, and take note, they are perpendicular with each other. So, yung isang number line ay horizontal na line at tinatawag ito na x-axis. And then, itong line na perpendicular sa kanya, which is the vertical line, ang tawag naman dito is y-axis. At ang intersection ng dalawang axis na yan is yung tinatawag natin na origin. So, this point, this is the origin. And take note, ang origin, meron siyang coordinates na 0, 0. So later on, no, pag-uusapan natin kung ano yung binanggit ko, no, na coordinates. But take note of that, no, the coordinates of the origin is 0, 0. So itong plane ngayon na ito, okay, which is tatawagin natin na coordinate plane or XY plane. So divided siya sa apat na regions. Okay, so ano yung apat na regions niya? So itong region na to, okay, this is the first quadrant. Okay, yung regions dito ang tawag ay quadrant. So again, this is the first quadrant, and then itong region naman na to, this is the second quadrant, and then itong region na to, this is the third quadrant, and then this is the fourth quadrant. Okay? So, ang ginagawa kasi natin dito kay Cartesian coordinate system, nagpa-plot tayo dito ng points. Okay? Ngayon, yung mga pinaplat natin na points, kung dito sila ma-plot, ibig sabihin, ang location niya or nung point ay nasa quadrant 1. Kapag naman dito pinlat or na-plot yung point, it is located sa quadrant 2. Kapag naman siya ay na-plot somewhere here, it is located sa quadrant 3. At kapag dito naman na-plot yung point, okay, located naman siya sa quadrant 4. Okay? Sige, ngayon, paano naman yung mga points na hindi napa-plot dyan sa apat na quadrants na yan? Let's say, na-plot siya somewhere here. So, class, kapag na-plot yung point dun mismo sa axis, okay, so ibig sabihin, it doesn't belong to any quadrant. So, it belongs dun sa axis kung saan siya na-plot. Ngayon, class, ganito. Merong let's say, positive x-axis at negative x-axis. So, kapag yung x-axis ay nandun sa right nung origin, okay, considered siya na positive x-axis. Okay, again, yung nasa kanan na x-axis ng origin, okay, positive x-axis yan. Okay, yun namang x-axis na nandito sa kaliwa, okay, ni origin, yan naman is yung negative. Okay, sulat natin. Yan naman yung negative x-axis. Okay? And then, ganun din, dito kay y-axis naman, yung positive y-axis is yung y-axis na nandito sa taas ni origin. So, ito yung positive, okay, y-axis. And then, yung y-axis naman, na nasa baba ni origin, okay, ito naman yung negative, okay, y-axis. Okay, now, kung yung point mo ay na-plot, let's say, dito sa x-axis na to, ibig sabihin, yung location niya, siya ay nasa positive x-axis. Okay, ngayon, kung yung point mo naman, let's say, ay plotted, halimbawa dito, okay, so as you can see, nandito siya sa y-axis, pero nasa ang y-axis siya. Siya ay nasa negative y-axis. So, yun yung location niya. No, kung dito naman siya plotted, okay, it will be located sa negative x-axis. And kung dito naman siya plotted, let's say, no, above, okay, siya ay located sa positive y-axis. Okay, so again, yung mga points na nagfo-fall dun sa coordinate axis natin, which is yung positive negative x-axis, positive y, negative y-axis, hindi sila belong to any quadrant. Okay, yun mismo yung kanilang location. Okay, sige.
Now, bawat point na pinaplot natin sa XY plane, okay, it is represented by an ordered pair. Okay, yung ordered pair, take note class, ito ay tinatawag din na coordinates. Okay, sulat natin ha. Ordered pair, tinatawag din siya na, okay, dito na lang sa taas, coordinate. So again, yung ordered pair or coordinates, nire-represent niya kung nasaan yung point, kung saan located yung point. Okay? Sige. So, yung ordered pair or coordinates natin, it is represented by this pair. Okay? So, let's say ito ay A at saka B. Okay? So, ganito din ganito din sinusulat yung coordinates natin. Okay, so naglalagay ka ng open and close parenthesis and then meron kang dalawang dyan. Let's say dalawang numbers. Let's say A at saka B. Okay? Ngayon, yung A dito, ang tawag dyan class is yung x-coordinate. Okay? Or tinatawag din yung x-coordinate na abscissa. Okay, so yung x-coordinate, yan yung kung saan mo siya ipa-plot kay x-axis. Okay? So again, yung x-axis natin yan ay pa-horizontal. Okay? At take note na kapag ang number ay positive, mapaplot siya dito sa positive x-axis. At kapag yung number naman ay negative, mapaplot siya dito sa negative x-axis. Okay? So again, yung unang ordered or yung unang coordinate dito is yung tinatawag na x-coordinate. Okay? And then yung ikalawa naman class, yan yung tinatawag na y-coordinate. Or yung y-coordinate, tinatawag din siya na ordinate. Okay? At yung y-coordinate naman, yan naman is pinaplot, okay, dun sa y-axis. So kung yung given na y-coordinate ay positive, dito siya mapaplot sa positive y-axis. Okay? And then kapag yung given naman na y-coordinate ay negative, dito siya mapaplot sa negative y-axis. Okay? Sige, ngayon, paano ba tayo nakakapag-plot ng point, no, dito kay XY plane, no, kung meron tayong X at Y coordinate. By the way pala, no, nakalimutan kong banggitin na yung coordinates natin class or ordered pair, lagi class na ganyan yung pagkakasunod ng pagkakasulat niya, ha. Na nauuna lagi yung X coordinate at matik na yung ikalawa is yung Y coordinate. Okay, so again, balik tayo. Paano tayo nakakapag-plot ng point using, let's say, yung given coordinates natin? Okay, so sa pagpa-plot niyan, ganito. Yung A, again, di ba sabi nga natin, yan ay pinaplot sa x-axis. So, either sa positive x-axis or negative x-axis. Let's say, for example, yung given x-coordinate natin ay positive number. So, mapaplot siya dito sa positive x-axis. So, let's say, eto siya. Nandito yung A. Okay, yung x-coordinate. Ngayon, let's say, yung y-coordinate din natin ay positive na number. Okay, so mapaplot naman siya dun sa positive y-axis. Okay, so let's say it's somewhere here. Okay, ngayon, para ma-plot mo yung point, no, represented by these coordinates, okay, kailangan mo lang kunin yung intersection nitong x-coordinate at y-coordinate. So, itong A, i-extend mo pataas, yung B, extend mo, let's say, pa kanan, hanggang magtagpo sila. So, saan sila magtatagpo? Dito sila magtatagpo. So, itong point ngayon na ito, this is your point P, no, wherein yung coordinates niya is yung A at saka yung B. Okay, so ganun tayo mag-plot, no, ng point dito sa XY plane using yung given, let's say, na coordinates. Okay? Sige, so we're going to try to plot points, no, sa XY plane natin. Okay? So we're going to solve this example. So we are asked here to plot the following ordered pairs or coordinates, and we are also asked to identify their location. So dun pala sa kanina, dito sa pinlat natin na point P, let's say, saan yung location nito? Ito ay located sa quadrant 1. Okay? Sige. So here, okay, mag-start tayo, no, sa pagpa-plot. Okay, so the first coordinates na pinapaplot sa atin is yung 0, 0. So, nasan ba ang 0, 0? So, definitely, ang 0, 0, yan class ay nasa origin. No? So, minention natin ito kanina sa discussion natin. Okay, so, ito, no, obviously, yung coordinates dito ay 0, 0. So, this is where it is located, ha, yung 0, 0.
Okay. Ngayon, yung location niya, no, since hindi naman siya part nung mga quadrants, wala siya sa quadrant 1, 2, 3, or 4, wala rin naman siya sa positive x, or positive y, or negative x, or negative y axis. So, class siya ay nasa origin, ha? Yun yung location niya. Sige, so sulat natin. So, yung location, okay, dito natin ilagay. Okay, siya ay nasa, okay, origin. Yun yung kanyang location. Okay, now, for the next point, we are asked to plot 5, 2. So, nasan ang 5, 2? Gamit tayong ibang kulay. Alright, so nasan ang 5, 2? Ang 5, 2, okay, again, yung unang coordinate na binigay, yan yung x-coordinate. So, yung 5, yan yung x-coordinate. So, saan siya mapaplat? Mapaplat siya sa positive x-axis kasi positive siya. By the way, lagyan nga muna natin ng label, no, itong mga nandito sa coordinate system natin. So, ito yung 1. Okay, ito yung 2, 3, 4, and then 5. And then dito naman sa left, negative ito, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and then negative 5. Then ito naman, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5. And then dito naman sa baba ni y-axis, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and then negative 5. Okay? So, let's proceed now sa pagpa-plot nung 5, 2. Okay, so gamit tayo ng, let's say, color blue. Okay, so ang x-coordinate natin ay 5. So, mapaplat siya, positive to, no? Mapaplat siya sa positive x-axis. So, it will be plotted somewhere here, yung 5. Okay, ngayon, yung y-coordinate niya ay 2. So, yan ay positive 2. So, mapaplat siya sa positive y-axis. So, nandito siya. Okay, so to get the plot, okay, nung given point na yan, kunin mo lang yung intersection, okay, nung pinlat natin na 5 at 2. So, yung intersection nila is here. Okay, so ito ngayon yung point na ito na ang coordinate niya ay 5, 2. Okay, so saan siya located ngayon? So, pwede na natin ilagay kung saan siya located. So, located siya sa ang quadrant 1. Okay? Sige, para dun sa next point natin, ito naman ay 0, 5. So, para sa 0, 5, okay, gamit tayo ng ibang kulay. So, 0. So, kapag ang x-coordinate mo ay 0, ibig sabihin, nandun siya kay origin. Okay? And then, next naman is yung y-coordinate. Ang y-coordinate mo naman ay positive 5. So, saan siya mapaplat? Mapaplat siya sa positive y-axis, which is dito sa above. Okay, so ibig sabihin, class, yung plot nung point natin, nandito siya. Kasi yung intersection, kumbaga, nung 0 na x-coordinate at nung y-coordinate natin na 5, ang intersection din nila is nandito sa point na to. Okay, so ito ngayon, class, yung 0, 5. Okay, kaya take note of this din, class, no? Kapag yung point mo, okay, ay nasa y-axis, so ibig sabihin nun, yung x-coordinate ay 0. Take note of that. Okay, ulitin natin yon. Kapag yung point mo ay nasa y-axis, okay, so ibig sabihin, yung x-coordinate mo ay 0. Okay, ngayon, nasaan ang location netong 0, 5? Ang location niya ngayon ay, okay, wala siya sa mga quadrants din, ano? So, siya ay nasa positive y-axis. Okay, next, coordinates. Ito ay negative 4 and positive 3. So, saan ito mapaplat? Okay, so, gamit tayo ng ibang color. Okay, negative 4 and positive 3. So, as you can see, yung x-coordinate mo ay negative. So, saan siya mapaplat? Mapaplat siya sa left ng origin or sa negative x-axis natin. So, nasa yung negative 4? Somewhere here. Okay, and then yung y-coordinate niya naman ay positive 3. So, mapaplat siya sa positive y-axis, which is here. And then, just get their intersection. Okay, so yung intersection nung dalawang ano natin na yan, coordinates natin na yan. Okay, so nandito siya. So, nandito yung negative 4, positive 3. So, we can also specify kung nasan yung location niya, which is nasa quadrant 2. Okay, for the next point, okay, ang next point natin ay negative 4 and then 0. So, yung negative 4, yan yung x-coordinate. Okay, so negative siya, so it will be plotted sa negative
x-axis. So, it will be plotted here. Negative 4. Okay? And then, yung y-coordinate niya ay 0. So, ibig sabihin, ano siya? Nandito siya. No? So, kapag kinuha mo yung intersection nila, so, nandito siya, class. Okay? Yung point na to, class, na negative 4 and then 0, okay, siya ay nasa ang location, siya ay nasa negative x-axis. Okay, so sulat natin, siya ay nasa negative x-axis. Okay, so ito naman yung kailangan mong tandaan dito, class. No? Kapag yung point natin ay nasa x-axis, so ibig sabihin yung y-coordinate niya ay 0. Okay? So kanina, kapag yung point mo ay nasa y-axis, ang x-coordinate yung 0. Pero kapag siya ay nasa x-axis, ang 0 naman sa kanya is yung y-coordinate. Okay, take note of that. So para dun sa next point natin, yan ay negative 5 and negative 3. Okay? So, plot natin yan. So, ang negative 5 nasa negative x-axis. So, mapaplot siya, let's say, here. And then, yung negative 3, mapaplot siya sa baba, no? Na y-axis, which is nasa negative y-axis. Ito yan. So, get the intersection of those points. Okay? Or of those coordinates. Okay. So, nandito yung negative 5 and negative 3. So, yung point na yan ay located sa ang quadrant. So, siya ay nasa quadrant 3. Okay? And then, next naman, next point ay 0 and then negative 3. Okay? So, yung 0, again, mapaplot siya dun sa origin and then yung negative 3, mapaplot siya sa negative y-axis. So, nandito siya. So, yung intersection nila is nandito lang din. Okay? So, dito plotted yung negative 3 tsaka 0. Ay, mali. 0, negative 3 pala. Sorry. So, 0. Okay, so this is 0. And then negative 3. So, yung point na yan na 0, negative 3, saan yung location niya? Siya ay located saan? Wala din siya sa quadrant. Siya ay nasa negative y-axis. Okay, lastly, para sa 5, negative 3, okay, so yung positive 5, siya ay plotted sa positive x-axis. Okay, so positive x-axis. Gamit tayo ng ibang kulay. Let's say ito na lang. Positive x-axis. So, ang positive 5 ay nandito. And then, yung negative 3 ay nandito sa negative y-axis. Okay, so, get the intersection. Okay, so, nandito yung 5, negative 3. Which is apparently, located siya sa ang quadrant. Located siya sa quadrant. Okay, 4. Okay. So, what if naman, baligtarin natin. No? So, let's say, given yung mga points, no, na nakaplot na siya sa XY plane, and what we're going to do is identify yung kanilang coordinates. Okay. So, let's try to do that. Okay. So, let's start with point A. Okay. So, let's say, okay. So, let's start with point A. Okay, so para dun sa point A natin, as you can see, ang point A natin ay nandito. Okay, ngayon, ano yung x-coordinate nung A na ito? So, ang x-coordinate niya, siya ay nasa positive x-axis 1, 2, 3, 4. So, positive 4, yung kanyang x-coordinate, ano na may y-coordinate niya? So, as you can see, ano siya? Nasa x-axis, 'di ba, yung point A natin. So as mentioned kanina, kapag ang point ay nasa x-axis, ang y-coordinate niya matik ay 0. Okay? So ito na yung coordinates ni point A. So siya ay 4, 0. Okay, ngayon, proceed tayo kay point B. So ano naman yung coordinates ni point B? So si point B, okay, unahin mo yung kanyang x-coordinate. As you can see, yung x-coordinate niya, okay, nandito siya kay negative 1. Okay? And then sa y-axis naman, saan siya nakatapat? Kay y-axis, 1, 2, 3, 4, 5. Nasa negative y-axis yan. So, yan ay negative 5. Okay? So, ang coordinates niya ay negative. Okay, sulat natin. Yan ay negative 1. Yan yung x-coordinate niya. And then y-coordinate niya, negative
5. O, para naman dun kay point C. So, para naman dun kay point C, so, tingnan mo muna siya dito kay x-axis kung saan siya nakatapat. Nakatapat siya sa negative 3. Okay, so ang x-coordinate niya ay negative 3. O, saan naman siya nakatapat? Kay y-axis. So, nakatapat siya kay, okay, ilan yan? 1, 2, 3, 4. Yan ay positive y-axis. So, yan ay positive 4. So, ito yung coordinates ni point C. So, siya ay negative 3 and positive 4. And then, para naman kay point D, so as you can see, nandito siya kay y-axis. Okay, at take note kanina, sabi natin, kapag ang point ay nasa y-axis, ang x-coordinate niya ay 0. Okay, ano na may y-coordinate niya? Nasa negative y-axis siya at siya ay nasa negative 1. Okay, so ito yung coordinates ni point D. Siya ay 0, negative 1. And then lastly, para naman kay point E, okay, ang kanyang x-coordinate, saan siya nakatapat kay x-axis? Nakatapat siya kay positive 3. Okay, para sa y-coordinate niya, saan siya nakatapat kay y-axis? Nakatapat siya dito kay positive 1. Okay, so these are already the coordinates, no, nitong mga given points na ito. Okay? Sige, so that's it para dito. So, thank you for listening. Please subscribe to this channel and paki-like din, no, and i-share mo rin tong video na to. I also have a Facebook account. Okay, please follow me there. And meron din akong TikTok account. Okay, paki-follow niyo ako, no, sa lahat ng aking mga social media accounts. Thank you.